Mr. Silent Channel. Please like, share and subscribe. Kabanata 1191 hanggang 1200 isang kutsilyo. 1191. Si Yefan ay walang lakas ng loob na magmalasakit, kaya wala siyang pagpipilian kundi gamitin ang kanyang layunin sa espada. Isang walang kapantay na layunin ng espada ang bumangga sa sinag, na lumikha ng isang shockwave. Naramdaman ng lahat ng nasa ibabang kubyerta ang kapangyarihang nagmumula rito, at lahat sila ay natakot. Talagang hindi inaasahan ni Sebastian na sapat ang lakas ni Yefan para labanan ang 4 na henerasyon ng mga Blood Clan, at mukhang madali niya itong magagawa. Dapat mong malaman na si Sofia ay hindi isang ordinaryong pang-4 na henerasyong pamilya ng dugo. Siya ay isinilang mula sa dalawang 3rd generation Blood Clan, isang napakamahal na pure-blooded 4th generation Blood Clan. Sa makatuwid, sa mga tuntunin ng kapangyarihang panlaban, si Sofia ay nangunguna sa 4 na henerasyon. Maliban sa 3 henerasyong sinaunang tao, walang sinuman sa Blood Clan ang makakapantay sa kanya. Sina Yefan at Sofia ay nasa isang labanan, at mahirap paghiwalayin sila. Si Sebastian ay may halo-halong damdamin, at kailangan niyang bumantong hininga na ang mga pakinabang ng mga tao sa paglilinang ay napakalaki. Medyo nagulat si Yefan sa lakas ni Sofia sa pakikipaglaban. Dapat mong malaman na si Yefan ay gumagamit na ngayon ng wuswang sword intent, at sa pangkalahatan ay maaaring masugpo ang mga kalaban ni Lycan Xiaocheng. Pagkatapos ng lahat, ang pangunahing unparalleled sword intent ay isa ring out-and-out emperor level na sword intent, at ang kapangyarihan nito ay maaari nang sugpuin ng lahat ng masters ng parehong realm. At sa sandaling gumamit siya ng gayong banayad na panlilinlang gaya ng pamamaraan ng swordsmanship, kahit na ang Lycan ay isang mahusay na tagumpay, ito ay magiging mahirap na labanan. Kung ginamit ni Yefan ang mga natatanging kakayahan ng layunin ng emperor level sword na nilikha niya mismo, tulad ng Don Chenxing, kahit na ang master ng Lycan Great Perfection ay hindi ito makakalaban. Para itong Shadow Demon na nirerango sa ika-9 sa Doomsday Kingship, dahil minamali niya ang kapangyarihan ng ultimate move ni Yefan, naging multo siya sa ilalim ng espada. Masasabing ang Yefan ngayon, kahit hindi siya magwatak-watak, sa kaharian ng Lycan, mahirap para sa sinumang magbanta sa kanya. Sa makatuwid, ang kapangyarihang panlaban ni Sofia ay maaaring magparamdam kay Yefan ng banta ngayon, na talagang kapansin-pansin. Sofia, ayokong masaktan ka, linawin mo. Hindi alam ng sword intent ni Yefan kung ilang beses niyang binuksan ang atake ni Sofia, pagkatapos ay tumalon ng malayo at sinabi. Huwag maliitin ang mga tao. Blood Technique, ang Free Shadow Lore Formation. Ang mga mata ni Sofia ay malamig na kumislap, at ang kanyang katawan ay biglang naging isang kulay dugo na multo, at pagkatapos ay naging 3 anino ng dugo, na nakaharap sa 3 anino ni Yefan. Pag-atake mula sa lahat ng mga anggulo sa parehong oras. Napabuntong hininga si Yefan sa kanyang puso, tila kailangan niyang kontrolin ang babaeng Blood Clan bago siya makapagsalita. Agad niyang kinuha ang 3 espada ng Soul Destruction, KXE, at Soul Transformation mula sa Sword God Ring. Ang 3 espadang ito ay mas angkop para sa pakikitungo sa maitim na nilalang at medyo nababaluktot. Ang 3 espada ay napakabilis na nag-react, at sa ilalim ng kontrol ng swordsmanship, sila ay lumipad patungo sa 3 anino ng dugo ng sabay-sabay. Ang bilis ng anino ng dugo ay hindi kasing bilis ng 3 espada, at halos sabay itong nabasag. Ngunit sa sandaling ito, sa likod ng mga paa ni Yefan, isang ulap ng dugo ang lumitaw. Nagtago ang figure ni Sofia at lumapit, na may kulay dugong talam sa isang kamay, para hatiin si Yefan sa kalahati. Hindi inaasahan ni Yefan na ang pamamaraan ng assassination ni Sofia ay napakalito at sophisticado, ngunit sa kabutihang palad, naranasan din siya sa 100 laban. Ang kanyang katawan ay biglang tumalon ng mataas, at iniwasan niya ito ng madalian, at kasabay ng pag-sword ng layunin ng espada. Lumiko si Sofia sa gilid upang umiwas, at ang layunin ng espada ay gumuhit ng mahabang bitik sa metal na bakal na plato ng cabin. Matindi na naman ang laban ng dalawa, pabalik-balik. Pagkatapos ng lahat, si Sofia ay dumaan sa libu-libong taon at mayroon lamang mas maraming karanasan sa pakikipaglaban kaysa kay Yefan. Bagamat hindi niya kayang labanan ang walang kapantay na layunin ng espada ni Yefan, nagdulot din ito ng maraming problema kay Yefan. Nag-iisip si Yefan kung gagamit ba siya ng mabigat na kamay at pipilitin si Sofia na kontrolin, nang marinig niya ang isang malakas na dagandong na tunog mula sa dagat sa di kalayuan. Biglang huminto sa pag-aaway sina Yefan at Sofia. Sumimangot si Sofia at malamig na sinabi, kasuklam-suklam na Lucifer, tumawag ka ng katulong. Medyo naiinis din si Yefan, sa tingin mo kailangan ko ba ng tulong para harapin ka? Ano ang ikinagagalit mo? Ano bang meron sa dagat na ito? Hindi mo talaga alam. Dumaan dito si Sofia pagkatapos makipag-away, nalaman niya na parang hindi nagsisinungaling si Yefan. Pagkatapos ng lahat, naramdaman din niya na sadyang iniiwasan ni Yefan ang pagpatay sa kanya. Sa pag-iisip ng mabuti, kung talagang masama si Yefan, tila hindi na kailangang sabihin sa kanya ang marami. Nanlumos si Yefan at ngumiti ng mapait, ano ang alam ko? Bilang.
Nagsasalita siya, ang malalaking alon na lumitaw mula sa hilagang dagat ay nagpalungkot sa mga ekspresyon ng lahat. Paano nanggagaling ang tsunami doon? Sabi ni Sebastian. Hindi. Tingnan mo. May tao dito. Bulalas ni Wu Yechuan. Nakita ng lahat na may tatlong figurang nakatayo sa mga alon na mabilis na umaasenso, 12-12 ng metro ang taas. Sino ito? Paano siya nakarating ng napakabilis sa mga alon? Lumingon si Sofia kay Yefan nang may pagkalito, Lucifer. Hindi mo talaga katulong yan. Na may tame time na ekspresyon sa kanyang mukha, sinabi niya, sa tingin mo. Doomsday King Power, ikaw ba ay magiging pamilya ko? Doomsday King Power. Parehong natigilan sina Sebastian at Sofia. Nakita din ni Wu Yeshu ang taong paparating, at nakilala ang isa at sinabi, hindi ba't si Kapitan Ghost, Oleg? Hindi katakatakang makakarating sila sa mga alon. Sa kanilang tatlo, isa ang nakatayo sa gitna. Ang may balbas na lalaki sa fur vest ay si Oleg. Hawak ang talam ng Diyos ng dagat, sumakay siya sa mga alon, hinayaan ang dalawa pang makatapak sa tubig at sumulong ng napakabilis. Sa karagatan, perpektong maipapakita ang lakas ni Oleg. Tila sinasabi sa lahat kung bakit siya ay pinangalanang Ocean sa kaharian ng Doomsday. At sa tabi ni Oleg, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may puting buhok, nakasuot ng itim at asul na trench coat, walang sando at matibay, siya ang ikasampung hari ng Doomsday na minsang lumaban kay Yefan, mag-freeze. Tulad ng para sa isa pang lalaki, na may blonde na buhok na wax, nagsuot siya ng isang pares ng metal na earphone, isang pares ng cold windproof goggles, at isang makulay na masikip na leather jacket na nakabalot sa kanyang leeg. Hindi alam ni Yefan kung bakit nagalit si Sofia, ngunit nakatagpo niya ang tatlong salamangkero ng Doomsday King's power, at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting manhid sa kanyang anit. Nang makitang humiwalay si Oleg ng halos 1 kilometro, iwagayway na sana niya ang blade ng sigod, alam ni Yefan na hindi maganda ang sitwasyon. Hindi. Bumaba ka sa bangka. Agad na lumapit si Yefan at niyakap si Wu Yeshu, at pagkatapos ay tumalon mula sa cruise ship papunta sa langit. At sa sandaling ito, ang OG Sigurd's blade, na naglalabas ng si Blue Magic Energy Fluctuations, ay naging isang malaking light blade na mahigit 100 metro ang haba, at ibinaba ito pababa. Boom! Ang walang katapusang agos ng tubig dagat ay tila naging isang nakamamatay na sandata, na parang isang malaking talim na nabuo ng mga Diyos na may tubig dagat ay lumitaw sa karagatan mula sa manipis na hangin. Pagkaraan, binasag ng higanteng tubig sa dagat na ito ang buong Lockery cruise ship sa dalawang hati. Kahit na ang presyon ng hindi masusukat na bigat ng tubig dagat lamang ay sapat na upang sirain ang cruise ship, hindi pa banggitin ang Sigurd's blade na hawak ni Oleg. Niyakap ni Yefan si Wu Yeshu at tumalon sa ere kasama sina Sofia at Sebastian. Sa pamamagitan ng pagkawalang galaw, iniwasan lang niya ang mapangwasak na suntok na ito. Sa kabilang banda, hindi gaanong pinalad ang No. Isa at iba pang lahi ng dugo sa ibang mga barko. Direkta silang nasangkot sa karagatan kasama ang cruise ship. Nang yumuko silang apat at tumingin sa nabasag na cruise ship, hindi nila maiwasang matamaan sa kabagsikan ni Oleg sa dagat. Nasa likod ang Oriole. Ang kaisipang ito ay lumitaw sa isipan ng apat. Kabanata 1172 Deep Sea Treasure. 1192. Nakita ni Yefan na nawasak ang cruise ship, ngunit wala siyang magagawa. Bagamat maaari niyang gamitin ang kanyang walang kapantay na layunin ng espada para harangin ang blade ng Diyos ng dagat ni Oleg. Gayunpaman, inilabas ni Oleg ang hakbang na ito ng napakalayo, at kahit na ang tubig sa dagat na pinalapot ng talim ng Diyos ng dagat ay wala sa kontrol, sapat pa rin ito upang sirain ang cruise ship. Bilang karagdagan, dapat na protektahan ang maulap na gabi, kaya maaari lang munang iwasan ni Yefan ang trick na ito. Nang makitang malapit na silang mahulog sa dagat, sabay na ibinuka ni Sebastian at Sofia ang mga pakpak na pinalapot ng blood technique at flexible na nakabitin sa hangin. Naglabas si Yefan ng isang espada, kinokontrol ito gamit ang kanyang diskarte sa pakikipaglaban sa espada, at ibinagsak ito sa ilalim, sinabing, Jiener. Tapak ka. Pagkatapos ng lahat, si Wu Yefan ay isang maliksi na mamamatay na may mahusay na pakiramdam ng balanse. Naiintindihan niya ang mga salita ni Yefan. Matapos mag-isip, nang bumagsak ito, saktong natapakan ng dalawang paa ang mahabang espada. Nagulat si Wu Yeshu na nakontrol ni Yefan ang kanyang espada sa hangin, hindi pa niya nakita ang kamay na ito. Nagmamadali din si Yefan, kaya't maaari lamang niyang subukan ang gayong pamamaraan ng paghawak ng espada, ngunit hindi niya inaasahan na magiging matagumpay ito. Sa orihinal, hindi siya makakagawa ng isang espada sa utos, at maaari lamang nitong panatilihing lumilipad ang espada ng walang tigil. Ang static na sword intent ay mas mahirap kaysa sa moving one, dahil ang sword intent mismo ay masyadong maliksi, at mas simple na kontrolin lamang ang isang tumatakbong trajectory. Mukhang nag-improve ang husay niya sa sword fighting kamakailan, kaya hindi siya nag-practice ng walang kabuluhan. Habang tuwang-tuwa si Yefan, inilabas din niya ang nakakabasag tubig na espada at tinapakan ito. Lucifer, anong klaseng swordsmanship ka? Nagtatakang tanong ni Sebastian. Ano ang kaguluhan tungkol sa isang bagay na hindi ko alam, ang swordsmanship ng Shushan School of the Xia Kingdom,
binigyan ni Sofia ng masamang tingin ang kanyang pamangkin, ngunit sa kaibuturan niya, labis siyang nagulat. Sa kanyang mahabang buhay, hindi niya nakita ang pamamaraan ng espada na ito sa loob ng libu-libong taon, kaya nakalimutan niya kung saan niya ito nakita noong huling pagkakataon. Higit pa rito, mukhang bihasa si Ye Fan sa paggamit nito, mas makapangyarihan kaysa sa pamamaraan ng sword fighting na naalala niya. Nasa 20s ba talaga ang batang ito? Ito ay masama. Bulong ni Sofia sa kanyang puso. Sumimangot si Ye Fan at sinabing, hindi mahalaga ang aking swordsmanship, bakit dumating ang mga tao mula sa Doomsday Kingdom? Sofia, ano ang tinatago mo? Stop talking nonsense. Pigilan mo muna sila. Galit na sabi ni Sofia. Sa sandaling ito, mahigit 100 metro na ang layo ng tatlo ni na Oleg at Frozen. Lumipat si Oleg patungo sa dagat at itinuro ang talam ng Diyos ng dagat. Isang mahiwagang puwersa ang nagpasunod sa tubig ng dagat at naging whirlpool. Mabilis na kumalat at umagos ang tubig dagat, na nagdulot ng isang napakalalim na daluyan na lumitaw sa gitna. Ang daanan na ito ay tila binuksan upang makapasok sa kailaliman ng dagat. Ang blonde na lalaking nakasuot ng makukulay na leather coat, goggles at earphones ay tumalon pababa at tumalon sa seawater channel. Nakita ko ang isang napakahusay na mahiwagang enerhiya na umiikot sa paligid niya, tulad ng isang nagniningning na electric current. Wuho! Ang sigaw ng earphone man na may mataas na tono at excited na boses, tapos ibinuka pa talaga niya ang mga paa niya, at sa isang kisap mata, natapakan niya ang sea vortex at tumakbo sa ilalim ng dagat. Ito ay kidlat. Nagulat na sabi ni Sebastian, iyan ba ang mabilis na salamangkero na nireranggo sa ika-11 sa Doomsday, Lightning? Nagmura si Sofia, damn it. Tumakbo ng napakabilis. Dapat pigilan siya. Huwag na huwag niyang hayaang kunin ang mga bagay-bagay. Pagkasabi niyan, pina-vibrate ni Sofia ang kanyang mga pakpak na kulay dugo at tumakbo patungo sa daanan ng karagatan sa ibaba. Sumimangot si Ye Fan, halos maisip niya kung anong mahalagang, baby, ang nakatago sa ilalim ng dagat. Gayunpaman, ano ang dahilan kung bakit ang Doomsday King ay dumating upang labanan, at magpapakaba kay Sofia? Mabuti ba sa kanya ang bagay na ito? O masama ba? Sa sandaling ito, nahulog pa lang si Sofia sa kalagitnaan nang biglang lumitaw ang isang pader ng hangin, dahilan para tumalbog si Sofia, na naalimpungatan, palabas. Nakatayo doon si Frozen na walang laman sa oras na ito at sinabing, kung gusto mong habulin, kailangan mong lampasan kami. Naghahanap ng kamatayan. Ang mukha ni Sofia ay napakabangis na ipinakita niya ang kanyang kahindik-hindik na mga pangil na sumisipsip ng dugo at lumipad patungo sa freeze. Tita, tutulungan kita. Napagtanto din ni Sebastian na may mahalagang bagay sa vampira ang dapat itago sa ilalim ng dagat, kaya maingat si Sofia sa pagkumpirma. Bilang prinsipe ng dugong pamilya, natural na kailangan niyang gawin ang lahat para tulungan si Sofia na labanan ang kaaway sa sandaling ito, kahit na magkaiba ang lakas, kailangan niyang lumaban hanggang kamatayan. Pagkatapos ng lahat, ang Frozen ay may lakas ng like and great perfection. Kahit bilang isang salamangkero, ang kanyang particle freezing magic ay hindi masyadong agresibo, ngunit hindi ito isang bagay na madaling talunin ni na Sofia at Sebastian. Sa sandaling itinaas ni Frozen ang kanyang kamay at nag-spell, mayroong dalawang kulungan kung saan ang mga particle ng hangin ay nakondensed, na nakulong sina Sofia at Sebastian sa loob. Makapangyarihan si Sofia, isang dugong espada ang tumusok, puwersahang bumukas, at patuloy na inaatake si Freeze. Tila hindi inaasahan ni Frozen na makakalusot si Sofia, at nagpatuloy sa pag-spell sa hangin, habang nagtatanggol, naghahanap ng mga pagkakataong atakihin si Sofia mula sa iba't ibang anggulo. Ngunit ang lakas ni Sebastian ay mahirap kumawala sa hola. Nakikita ang mga particle ng hangin na patuloy na lumiliit, siya ay madudurog at madudurog. Biglang tumama ang isang sword intent, direktang tumusok sa particle cage at nabasag ito. Pinagpawisan si Sebastian, tumalikod upang makita ang figure ni Ye Fan, at tumanggo ng may pasasalamat. Lucifer, manatiling ligtas. Sigaw ni Oleg mula sa malayo. Tinapakan ni Ye Fan ang broken water sword at nakangiting nagtanong, Captain. Anong magandang bagay, hayaan kang pumunta dito para bantayan ito. Baka may kayamanan ng lumubog na barko doon. Haha. Ang bagay na ito ay mas mahusay kaysa sa anumang bagay na nasadyap ko. Ang lumubog na barko ay higit na mahalaga. Pero sa pagkakataong ito, may hiniram tayo sa Blood Clan, hindi mo dapat masyadong pakialaman, sabi ni Oleg. Bahagyang tumawa si Ye Fan, depende din ito kung ang bagay na ito ay maaaring mahulog sa iyong mga kamay o hindi. Superior. At, ikaw at ako ay hindi makapag-usap tungkol sa pagkakaibigan. Pagkatapos ng huling labanan sa kabisera, si Ye Fan ay walang pag-asa para sa relasyon sa pagitan ng Doomsday Kingship. Sapagkat ang ilan sa kanila ay gustong mamatay ng mag-isa, at ang katapusan ng mundo ay pumayag din ng kanyang kabanalan, na nangangahulugan na siya ay hindi nangangahulugang isang kaibigan ng kaharian ng katapusan ng mundo. Tama. Magsisisi lang ako, dagat ito, hindi ako basta-basta aaminin ang pagkatalo ko tulad noong nakaraan. Haha. Tumawa si Oleg at iwinagayway muli ang talam ng Diyos ng dagat, at biglang tumaas ang malalaking alon.
Ang makapal na mga haligi ng tubig, tulad ng mga higanteng dragon na nagmula sa tubig dagat, ay sumipol patungo kay Yefan at sa iba pa. Halika dito. Inutusan ni Yefan ang espada sa ilalim ng mga paa ni Wu Yekang, umatras sa likuran, iniwasan ang pag-atake, at sabay na tumalon, ang nabasag tubig na espada sa ilalim ng kanyang mga paa ay biglang sinaksak si Oleg. Ang water-breaking sword ay nakipagtulungan sa Wuswang sword intent, gaano man kalakas ang tubig dagat, hindi nito mapipigilan. Sa isang iglap, ang naputol na tubig ay tumagos ng higit sa 100 mga haligi ng tubig, na direktang kinuha ang ulo ni Oleg. Kabanata 1173 Black Box. 1193. Nakita na si Oleg ay malapit ng mapugutan ng ulo, ngunit nakita na ang freeze ay naglabas ng isang mahiwagang alon. Sa isang iglap, ang mga butil ng tubig ay nagsimulang mag-freeze at tumigas, at ang tubig dagat ay nagsimulang mag-condense sa isang makapal na layer ng yelo. Matapos ang isang malaking pader ng mga alon sa harap ni Oleg ay naging solid, ang water-breaking sword ay hindi makalusot dito ng maayos. Bang! Si Duan Shui, sa kanyang walang kapantay na layunin ng espada, ay tumagos ng ilang metro, ngunit sa wakas ay hamina ang kanyang kapangyarihan. Saglit na natigilan si Yefan, at hindi niya maiwasang maunawaan kung bakit magkasama sina Frozen at Oleg para isagawa ang misyon na ito. Mukhang mabisang pagsamahin ang Frozen Particle Condensation Magic at ang magic ni Oleg sa dagat para makagawa ng mas malakas na kapangyarihan. Sulong sa pag-atake, umatras upang ipagtanggol. Lucifer, tingnan mo ang kilos. Ang galit ng Diyos ng dagat. Sinundan ni Oleg ang isang mabigat na laslas, at ang hindi mauubos na tubig ng Mediterranean ay natipon sa itaas ng kanyang talam ng Diyos ng dagat. Ang malaking water jet na may taas na daan-daang metro ay tumitimbang ng libu-libong tonelada, ngunit sa ilalim ng kontrol ng si God's Blade, ito ay tila magaan na parang wala. Ang pagyayelo ay para harangin si Sofia gamit ang isang air barrier at palamigan muli ang tubig dagat. Sa ningning ng umaga, ang dambuhalang talam ay parang asul na kristal, ito ay tunay na kahanga-hanga, ngunit ito rin ay lubhang nakamamatay. Boom! Nahulog ang kutsilyo, napakalakas, at ang enerhiya ng kutsilyo ay umaalingaw-ngaw, hindi lamang kay Yefan, kundi direktang sumasakop sa posisyon ni Sofia. Alam ni Yefan Ming na hindi sina Oleg o Frozen ang kanyang mga kalaban, ngunit sa dagat, ang mga bentahe ng kalaban ay talagang dinadala sa buong laro. Walang katulad na layunin ng espada. 8 Desolate Emperor Dragons. Nakita ni Yefan ang higanteng talam na tila naghahati sa dagat, at direktang nagpatawag ng 8 sword dragon, tinapakan ang isa sa mga ito, at ang natitirang 7 ay sunod-sunod na sumugod, dumiretso patungo dito. Higanteng talam. Mag-ingat sa kanyang Imperial Sword Intent. Si Frozen, na nakakita sa layunin ng espada ni Yefan, ay sumigaw ng malakas kay Oleg. Kasabay nito, ang libu-libong tonelada ng mga higanteng blades at ang 7 Stegosaurus ni Yefan ay nabasag ng magdikit ang mga ito. Nagulat si Sofia kaya lumipad siya at umiwas, at nang lumingon siya, nakita niya ang isang higanteng dragon na binubuo ng libu-libong mga espada na umaatake, at nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Ang batang ito ay isang halimaw. Hindi napigilan ni Sofia ang pag-ungol. Si Sebastian at Wu Yesho sa di kalayuan ay natigilan din. Wala pa silang nakitang gumamit ng espadang tulad nito. Ang mga mata ni Yefan ay parang kuryente, at isa lang ang nasa puso niya. Ang mga tao sa kaharian ng katapusan ng mundo, pumatay ng isa, ito ay isa. Tinapakan niya ang Stegosaurus at mabilis na lumapit kay Oleg at Freeze. Malungkot ang mukha ni Oleg. Ikanaway niya ang si God's Blade at muling nagpatawag ng ilang si defense lines, na halos hindi nakaharang sa bilis ng pag-atake ni Yefan. Pagkatapos, tinusok ni Oleg ang talam ng Diyos ng dagat sa ilalim ng kanyang mga paa. Paso ng si God. Biglang, hindi mabilang na mga palaso ng tubig dagat ang lumipad palabas mula sa dagat. Sa oras na ito, may mga salita sa bibig, isang kamay, at ang magic fluctuation ay lumakas muli. Ang pamamaraan ng instant knot. Sa loob ng ilang panahon, ang hindi mabilang na mga pana ng tubig dagat na ito ay naging solidong yelo, na mas malakas pa sa yelo. Nang makitang ang larangan ng digmaan sa unahan ay naging isang ipinagbabawal na lugar para sa kamatayan, hindi maaaring sumali si Sofia dito, at nagmamadali lamang siyang manood. Ang 8 Stegosaurus ni Yefan ay inatake ng tuloy-tuloy na daloy ng mga makakapal na arrow. Bagamat ang kanyang espada ay hindi natatakot sa mga pag-ataking ito, si Yefan mismo ay hindi masisira. Ang lalong nagpagulo kay Yefan ay si Wu Yesho sa likuran, at kailangan niyang isipin ang tungkol sa pagtatanggol. Ang lakas ng pagyayelo ay sapat na upang magdulot ng pinsala sa kanya, at ang mahika ni Oleg na ito ay seryosong naantala ang kanyang pag-atake. Inutusan ni Yefan ang 3 Stegosaurus na harangan si Jian Yu sa paligid ng kanyang katawan, pinrotektahan ng isa ang babae sa likod niya, habang ang natitirang 4 ay patuloy na nabangga sina Oleg at Freeze. Parehong si Oleg at Frozen ay nasa ilalim ng napakalaking pressure, patuloy na nagbabago ng kanilang mga posisyon, at ginagamit ang mga nakapirming harang ng tubig sa dagat upang pigilan si Yefan na tamaan sila. Ngunit alam nila na, kung magpapatuloy ito ng ganito, mahuhuli sila ni Yefan sa madaling panahon. Damn it! Wala pang kidlat.
Inis si Oleg. Malapit na. Kumapit ka lang, mahinahong sabi ni Frozen. Kinagat ni Oleg ang kanyang mga ngipin, itong Lucifer ay masyadong malakas, at nauubusan na ako ng mga galaw para labanan siya. Hindi yun ang kaso, ang Shadow Fiend ay hindi mamamatay ng walang ingat. Seryosong sabi ni Frozen. Sa sandaling ito, isang maningning na liwanag at anino ang sumugod mula sa malalim na daanan ng dagat at tumalon sa hangin. Wuho! Gitling! Hawak ni Kidlat ang isang kahon ng itim na bato sa kanyang kamay, tila kinuha mula sa ilalim ng dagat. Grabe ang labanan. I'm just running errands. I will withdraw first. Sumipol si Kidlat, at pagkalapag sa dagat, tumakbo siya sa kanyang mga paa at tumakbo palayo sa tubig. Sa isang kisap mata, nasa 100 metro na siya. Kung maaari mong tapakan ng tubig ng hindi lumulubog, maaari mong maabot ang bilis na higit sa 30 metro sa hindi bababa sa isang segundo, at ang mabilis na mahika ng Kidlat ay malinaw na higit pa sa bilis na ito. Ang kanyang salaming decollar at earphone ay halatang idinisenyo upang harangan ang malakas na daloy ng hangin at ang matalim na tunog na nakakasira ng hangin. Nang makitang kinuha ang black stone box, galit na si Sofia. Siya ay lumipad ng husto upang maabyutan, ngunit tanging ang Kidlat ay papalayo ng papalayo. Damn! Hindi napigilan ni Sofia ang mapasigaw. Ha! Lucifer! Grand Duke Sofia! Hindi ka makakahabol sa Kidlat. Aalis na rin kami. Nang makitang natapos na ang misyon, iwinagayway ni Oleg ang kanyang talam, at isang malaking alon ang kumuha sa kanya at sa Frozen, at mabilis na umatras. Paanong papayag si Yefan na mangyari ang ganoong bagay, tinatapakan ng Stegosaurus at hinahabol ito. Ngunit sa sandaling ito, mula sa malayo, isang serye ng mga purple magic bullet ang binaril sa isang iglap. Sniper Magic. Hawkeye. Noon lang nalaman ni Yefan na ang kabilang partido ay nagmumula sa 4 na tao, ngunit si Hawkeye ay nakahiga sa likod ng ilang kilometro sa likuran, hanggang ngayon na malapit na silang umatras, dumating sila upang magtakip. Alam ni Yefan na si Oleg at ang iba pa ay tatakbo sa madaling panahon. Pagkaraan ng ilang sandali, nalaman niyang nang umatras si Oleg at ang iba pa, ang depensa ay hindi na kasing lakas ng dati. May plano si Yefan sa kanyang isipan, na inaalala ang galaw sa kanyang wuswang sword intent, kaya inalis niya ang lahat ng Stegosaur na nagtatanggol sa kanyang paligid, na iwan lamang ang dalawa sa kanyang paanan at likod upang protektahan si Wu Yeshu. Pagkatapos ang natitirang 6, lahat ay kumalat sa isang malaking bilang ng mga lumilipad na espada, mayroong libo-libo sa kanila, at ang mga lumilipad na espada ay makapal na nakaimpake sa kalangitan, tulad ng isang balang nagbabanta sa buhay, at sila ay binasag patungo kay Oleg at sa dalawa sa isang malawak na hanay. Walang kapantay na layunin ng espada. Pagbagsak ng Heaven Sword Rain. Ang hakbang na ito, ang collapsing Heaven Sword Rain, ay ang sword intent na ginawa ni Yefan para sa isang malawakang labanan, ngunit laban sa ilang mga master na may katulad na lakas at malakas na depensa, ang epekto ay talagang karaniwan. Gayunpaman, kung wala ang matitigas na mga hadlang na tumigas ngayon, sina Oleg at Frozen, na tumatakas, ay hindi nangangahulugang kanyang walang kapantay na mga kaaway ng layunin ng espada. Kahit isang lumilipad na espada ay maaaring magdulot ng matinding kabagsikan sa kanila. Narinig ni na Oleg at Frozen ang malaking paggalaw sa likuran nila, at nang lumingon sila, nakita nila ang ulan ng mga espada ng kamatayan na pumupuno sa kalangitan, at ang kanilang mga mukha ay namutla. Ano ito? Ang dalawa sa kanila ay halos desperado na. Ikaw muna. Nagdesisyon si Frozen sa isang iglap. Sa halip na pareho silang mamatay, mas mabuting subukang panatilihin ang isa. At sa dagat, dapat na mas madaling makatakas si Oleg. Kaya, tumalikod si Frozen at direktang nagbukas ng air barrier para harangan ang pag-atake ni Yefan. Naningkit ang mga mata ni Oleg, nang walang pag-aalinlangan, ang talam ng Diyos ng dagat ay nakaunat sa karagatan, at ang kanyang katawan ay parang isda, na sumusugod sa dagat. Ang tubig sa dagat ay bumuo ng isang puwersang nagpapakilos, at kinuha si Oleg upang mabilis na makatakas mula sa karagatan. Ngunit ang pag-freeze na bumili ng oras para kay Oleg ay hindi masyadong mapalad. Nang bumagsak ang ulan ng espada, hindi nasira ng unang dosenang espada ang kanyang depensa. Ngunit ang daan-daang mga espada sa likod niya, pagkatapos ng misensinang pag-atake, sa wakas ay natalo ang kanyang mga hadlang. Naisip niya na ang misyon na ito na matagal nang inihanda ay magbubuwis ng kanyang buhay. Kabanata 1194 na Sister. Noong 1194. Nang sumakay si Yefan sa Stegosaurus patungo sa dagat, nalaman niyang wala na doon si Oleg, maliban sa nagyelo na kamatayan na patay na. Hindi mapigilan ni Yefan na makaramdam ng kaunting kawalan. Si Oleg ay nasa dagat, at tulad ng inaasahan, ang pagiging epektibo ng labanan at kakayahan sa pagtakas ay ganap na dalawang konsepto kumpara sa mga nasa lupa. Sa katunayan, ang pagpili ng pagyayelo ay tama rin. Kung aalis siya, tiyak na aabutin siya, at pareho silang mamamatay sa oras na iyon. Ngayon, naunang tumakbo si Oleg, ngunit hindi makahabol si Yefan. Sa sandaling iwagayway ni Yefan ang kanyang kamay, ang espada ay lumipad sa buong kalangitan at nawala sa isang kisap mata. Ang kanyang paggamit ng Sword God's Ring, tulad ng swordsmanship, ay nagiging mas mahusay sa bawat araw na lumilipas.
Ito ay natural na nauugnay sa tahimik na pagsasanay ni Yefan halos araw-araw. Bumalik si Yefan sa tabi ni Sofia at seryosong nagtanong, sa tingin mo ba narito pa rin ako para agawin ang iyong kayamanan? Mukhang komplikado si Sofia. Siya, Sebastian at Wuyesho ay nanunood mula sa likuran. Sa swordsmanship ni Yefan, napatay niya si Frozen sa isang iglap. Hindi maipaliwanag ang pagkabigla sa kanyang puso. Natahimik si Sofia ng ilang segundo bago siya biglang nagising at sinabing, ang malaking bagay ay masama, kailangan nating pumunta agad sa ika-18 impyerno. Hanapin ang aking ama. Hanapin ang iyong ama. Ang sinaunang steward. Tanong ni Yefan na nakakunot ang noo, ano ang mangyayari? Ano ang nasa kahon ng itim na bato? Walang magawang sinabi ni Sofia, kung marami kang gustong malaman, sumama ka sa amin at ipaliwanag sa iyo habang nasa daan, baka. May kinalaman din sa iyo ang bagay na ito. Hindi. Dapat sabihin. Ang bagay na ito ay may kinalaman sa buong mundo, sa ating dugo, at sa inyong lahat. Natigilan si Yefan, at nasabi na niya ito, kailangan niyang malaman ito, hindi pa banggitin ang katapusan ng dapat gawin ng hari ay tiyak na hindi pabor sa kanya. Nang walang pag-aalinlangan, kinokontrol ni Yefan si Phaegian at, kasama sina Sofia at Sebastian, ay dumating sa isang malapit na bangka sa pinakamabilis na bilis. Kinailangan munang hayaan ni Yefan si Wuyesho na umalis ng ligtas. Sa lakas ng dalaga, hindi sapat para harapin ang antas ng labanang iyon. Bagamat ayaw ni Wuyesho, alam niyang magiging hadlang lamang ang pagpunta doon, kaya hindi na siya masyadong nagsalita at nangako na babalik siya sa Huahay. Pagkatapos, lumipad si Yefan sa isang paliparan sa isang isla kasama ang kanyang tiyahin at pamangkin sa dugo. Pagkatapos sumakay sa isang Blood Clan plane, direktang lumipad sila sa Iceland. Bagamat nakakalipad sila gamit ang Edge at Blood, mas mabilis pa rin sila. Sa patuloy na pagpapabuti ng lakas, ang paghanga ni Yefan sa Epic Powerhouse ay lumalalim din araw-araw. Isang simpleng halimbawa. Noong panahong iyon, dinala siya ng atmospheric tyrant na si Rodriman at si Air para lumipad, ngunit ang bilis ay mas mabilis kaysa sa isang eroplano. Sa ngayon, hindi pa nang ahas si Yefan na isipin ito. Bagamat may kinalaman ang kakayahan ni Rodriman sa kanyang pagiging magaling sa paglipad, napatunayan din ito ang kanyang takot. Siyempre, ang isang epic powerhouse ay parang isang karangalan, at ang parehong mga pinarangalan ay malakas at mahina din. Sa paghusga sa mga reaksyon ng dalawang powerhouse na sina Rodriman at Magnum nang banggitin nila ang pangalan ng Diyos ng Digmaan na si Yewuya, maging ang kanilang epic powerhouses ay takot na takot pa rin sa Diyos ng Digmaan. Hindi napigilan ni Yefan ang buntong hininga sa kanyang puso na kahit si Rodriman at ang iba pa ay nararamdaman pa rin nila na sila ay humanga sa mga bundok. Nakaupo sa eroplano, umiling si Yefan at hindi ito masyadong inisip. Mayroon siyang mas mahalagang bagay, at kailangan niyang malaman ito sa lalong madaling panahon. Sofia, ano ba talaga ang nasa itim na kahon? Tanong ni Yefan. Si Sofia, na umiinom ng martel at pinipigilan ang kanyang panloob na emosyon, sa wakas ay ibinuka ang kanyang bibig at bumantong hininga, ay isang sandata ng pagpatay ng ating dugong pamilya, ang hindi nakikitang talam, cerebral. Sarah Will. Hindi ba alamat ang kutsilyong iyon? Natigilan si Yefan. Ang invisible blade, isang sinumpaang sandata, Sarah Will. Ayon sa alamat, ginamit ito ng isang madyugo at brutal na maharlika upang anihin ang buhay ng libo-libong batang babae at laslasin ang lalamunan ng daan-daang batang babae. Sa katunayan, ang kutsilyong ito ay sinasabing ang armas na pag-aari ng isang baliw na Blood Countess. Kaya lang matagal nang hindi lumalabas ang kutsilyong ito kaya akala ng lahat ay isa lamang itong maalamat na kwento. Saraville, hindi ito alamat, o ang mga kwentong iyon, napakadugo, sabi ni Sofia, ito ay isang maikling kutsilyo na ginawa ng dating henyong panday ng aming pamilya. Napaka-espesyal ng kutsilyong ito. Ang dahilan ay gumagamit ito ng kakaibang meteorite na bakal. Sa mga pagbabago sa labas ng mundo, ang extraterrestrial na metal na ito ay magbabago sa hugis at kulay nito na parang kamilian. Dahil sa sinaunang panahon ng aming kadugo na pamilya, kami ay sapat na mapalad na matuklasan ang pirasong iyon. Meteorite, at ginawa itong kutsilyo. Nang maglaon, ang kutsilyong ito ay talagang ginamit ng maraming tao, kapwa dugo at tao, ngunit sa huli, nahulog ito pabalik sa mga kamay ng isa sa aking mga tiyuhin, si Close. Saraville, Cross, may naisip si Prinsipe Sebastian, at gulat na sinabi, Tita. Hindi kaya. Totoo ang nangyari sa alamat ng angkan noon. Walang magawang tumanggaw si Sofia, totoo. Marami ang kinasasangkutan ng bagay na ito, at mas kakaunting tao ang nakakaalam nito, mas mabuti. Sa makatuwid, kakaunti lang ang nakakaalam ng katotohanan. Anong nangyari noon? Tanong ni Yefan na nakakunot ang noo, Prinsipe, wala ka bang alam? Mapait na napabuntong hininga si Sebastian, I always thought that that's just rumors, so I didn't go there. Then think about it. I didn't expect that. As the Prince of the Dark Council, I am not qualified to know the truth. Ngumisi si Sofia, munting Seba, sa tingin mo ba ay gustong malaman ni Auntie ang mga katotohanan ito? Isa itong malaking kawalan at kalungkutan para sa ating dugong pamilya, at ito rin ay ang ating kawalan ng kakayahan.
Kakayahan. Kung maaari, sana ay peke ang lahat. Nanlumo si Yefan saglit, pag-usapan mo yan, ano ang nangyari noon? Lucifer, ano ka ba nagmamadali, hindi ka makakarating sa ika-18 impyerno sa ilang sandali, at hindi malinaw kaagad. Pinandilatan siya ni Sofia at ininom ang cocktail sa kanyang baso. Walang pagpipilian si Yefan kundi ang tumango, okay, pagkatapos ay magsalita ng dahan-dahan. Saglit na nag-isip si Sofia na may masalimuot na tingin sa kanyang mga mata, at biglang nagtanong, Saliye ay niligtas mo mula sa mga matanda, tama ba? Siya ay kasama mo sa lahat ng mga taon, okay lang ba siya? Tumango si Yefan. Big, bakit mo dinala ulit ang topic kay Saliye? Tinatrato ko si Saliye bilang kapatid ko, at papatayin ko lahat ng nang-aapi sa kanya. Sa tingin mo, okay lang siya? Sabi ni Yefan. Ngumiti si Sofia, kilala mo pa rin, kailangan mong malaman, kapatid ko siya. Ano? Ang puso ni Yefan ay tinamaan ng kidlat, at pagkaraan ng ilang sandali, nahulaan niya, pwede ba? Sabihin. Tumango si Sofia at ngumiti, ang biolohikal na ama ni Saliye ay isa sa aking mga tiyuhin, si Evoker Lovren, ibig sabihin, ayon sa kanyang seniority, siya ay isang ika-4 na henerasyon na lahi ng dugo, na mas masahol pa kaysa sa akin. Isang nakababatang kapatid na babae na libu-libong taong gulang. Kabanata 1175 Saraville. 1195. Nagtagal si Yefan upang matuno ang impormasyong ito. Dahil kahit alam niya na si Saliye ay isang espesyal na bata na ipinanganak ng isang blood clan at isang demonyo, hindi niya inaasahan na ang kanyang ama ay isang third-generation blood clan, isang sinaunang. Kung gayon dahil si Saliye ay may mataas na katayuan sa iyong angka ng dugo, bakit mo siya ibinigay sa mga matanda? Hayaan mong si Saliye ay magdusa mula pagkabata. Nagtataka si Yefan. Huwag kang mag-alala, makinig ka lang sa akin, maluwag na paggunita ni Sofia, si Theo Lovren, bihasa sa black magic, pinag-aralan niya ang pagtawag ng mga demonyo sa loob ng libu-libong taon. Kahit na ibinigay ang kanyang pagkakakilanlan at sinabi sa iyo ang mga masters ng black magic. Ang paghingi ng payo ay masasabing master ng demon summoning. Karamihan sa mga taong may alam tungkol sa demonyong nagpapatawag ng mahika ay maaaring alam na ang pagpapatawag ng mga demonyo mula sa ibang mga eroplano ay maaari lamang na ipatawag ang demonyong kaluluwa ng demonyo, at hindi maaaring dalhin ang katawan ng demonyo sa lugar na ito. Ang mundo. Gayunpaman, sa pamamagitan ng walang humpay na pagsisikap at isang tiyak na halaga ng swerte, ipinatawag ni Uncle Lovren ang isang abyss witch, sa mundong ito mula sa ibang eroplano mahigit 20 taon na ang nakararaan. Sinasabing ang abyss witch kahit sa kabilang eroplano, sabihin na nating Demon World, isa rin itong makapangyarihang lahi sa tuktok ng pyramid. Kung hindi lang mismo ang abyss witch, baka namatay na siya nang tumawid siya sa eroplano. At ang bruhang ito na tinawag, sa isang hindi maisip at kakaibang alindog, nakuha niya ang puso ng aking tiyuhin, at ang dalawa ay nagmahalan. Hindi ko na kailangang sabihin sa iyo, dapat mong malaman na ang mangkukulam ay ang biological na ina ni Saliye. Bumulong si Yefan sa kanyang puso, hindi nakakagulat na ang talento ni Sally ay napakalaki, parehong pisikal at mental, ay napakalakas na siya ay labis na naiinggit. Lumalabas na ang kanyang ama ay isang sinaunang tao, at ang kanyang ina ay isa sa pinakamalakas sa mga demonyo. Lucifer, alam mo ba kung bakit ang tiyuhin ko ay nahuhumaling sa pagpapatawag ng demonyo? Tanong ni Sofia. Umiling si Yefan at nahulaan, hindi ba't dahil sa purong pagkagusto? Ang like ay bahagi nito, ngunit higit sa lahat, hinahanap niya ang sekreto ng immortalidad, sabi ni Sofia. Buhay na walang kamatayan. Kailangan pang isaalang-alang ng pamilya ng dugo mo ang immortalidad. Gulat na sabi ni Yefan. Ikinalulungkot kung sabihin sa iyo, mapait na ngumiti si Sofia, sa totoo lang, hindi tayo immortal, kaya lang, libu-libo o kahit libu-libong taon na ang ating buhay, ngunit hindi ibig sabihin na tayo ay talagang immortal. At maaaring hindi ka mabubuhay magpakailanman. Ang alam ko kapag nabuhay ka ng mas matagal, magkakaroon ng dalawang sitwasyon. Ang una ay ayaw mong mabuhay, pakiramdam mo ay wala kang pag-ibig sa buhay, kaya naghahanap ka ng lunas. Gayunpaman, marami ring lahi ng dugo, at ang pangalawa ay, na iyon ay, ayaw kong mamatay. Habang nabubuhay ako, mas nakikita kong nagbabago ang mundo at mas maraming mga bagong bagay, mas hindi ako handa na umalis sa mundong ito. At kapag pinapanood ko ang mga tao sa paligid ko, mga kapatid ko, na sunod-sunod na namamatay, ang ganitong uri ng takot sa kamatayan na umaabot ng libu-libong taon ay magpapabaliw sa mga tao. Upang mabuhay, maraming mga tao sa aming kadugo, kabilang ang aking tiyuhin na si Lovren, ay sinubukan ang lahat ng paraan upang makakuha ng immortalidad. Kaya, tinawag ni Lovren ang Diablo upang humanap ng paraan upang mabuhay magpakailanman, tanong ni Yefan. Oo, naniniwala si Uncle Lovren na kung gusto nating makamit ang immortalidad, hindi tayo matutulungan ng mga tao, dahil napakaikli ng buhay ng tao, hindi sila kasing galing natin. Kung gusto mo ng immortalidad, kailangan mong humanap ng mas makapangyarihang lahi, kahit na wala ang mundong ito, laging may ibang mundo, gaya ng, ang Diablo, sabi ni Sofia. Tumango si Yefan. Sa mga tuntunin ng teorya ng kalsada, ito ang kaso.
Ang angka ng dugo ay maaaring mabuhay ng 10,000 taon, ngunit hindi nila maaaring tanungin ang mga panandaliang multo na mabubuhay lamang ng 100 taon, hindi hihigit sa ilang daang taong gulang na tanungin ang paraan ng mahabang buhay. Bukod dito, ang mga vampira ay hindi maaaring magsanay ng sinaunang martial arts, at ang hanay ng tao ay hindi gumagana para sa mga vampira. Nagpatuloy si Sofia, hindi magkakasakit ang aming kadugo. Ang tanda ng kamatayan ay ang puso ay humihina, at ang daloy ng dugo ay pabagal ng pabagal. Si Uncle Lovren, kapag naramdaman niyang humihina ang kanyang puso, nagsimula siyang labis na natakot, dahil bago sa kanya, 8 sinaunang tao ang umalis sa mundong ito. May premonition siya na ang susunod, kaya nang matagumpay niyang matawag ang bruhang kalaliman, hiniling niya sa mangkukulam na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Talagang sinabi sa kanya ng Abyss Witch na may paraan para maiwasan siyang mamatay. Ibig sabihin, tulungan ang Abyss Witch at ibalik ang kanyang kapangyarihan. Anong ibig mong sabihin? Nagtataka si Yefan. Ipinaliwanag ni Sofia, bagaman napakalakas ng Abyss Witch sa mundo ng mga demonyo, dumating siya sa ating mundo at isinakripisyo ang halos lahat ng kanyang kapangyarihan para mabuhay. Bilang isang tinatawag na demonyo, kailangan pa niya si Uncle Lovren para ibigay sa kanya. Nabubuhay lang siya dahil sa lakas niya. Napakahina niya. Ang sabi niya, ang paraan para matulungan si Uncle Lovren ay gamitin ang dugo ng hindi mabilang na tao sa mundong ito para ibigay sa kanya. Ang mangkukulam ay maaaring patuloy na gumaling sa pamamagitan ng dugo. Lakas, kapag malakas na ang kanyang magic power, mabibigyan niya ng bagong buhay ang puso ni Tio. Biglang naramdaman ni Yefan na hindi katakataka na si Sally Ye ay maaaring patuloy na lumakas sa pamamagitan ng pagsuso ng dugo, at ito pala ay isang talentong naiwan ng kanyang ina. Kaya lang, ang ganitong uri ng talento ay talagang hindi pala kaibigan sa mga tao. Gusto niya ng maraming dugo ng tao. Tanong ni Yefan sa malalim na boses. Malungkot na ngumiti si Sofia, higit sa marami. Gusto niya ang dugo ng 1 bilyong tao. 1 bilyon. Natigilan si Yefan. Gaano man kalaki ang iniisip niya, hindi niya inaasahan na magiging ganito kalaki ang bilang, do you want to make mankind extinct? Oo. Kung may daan-daang tao, ilang libong tao, baka may maisip tayong paraan, ngunit 1 bilyon. Hindi banggitin na kayong mga tao ay hindi pwedeng umupo na lang, ang lahi ng dugo natin, hindi rin tayo. Maaaring sumang-ayon. Sabi ni Sofia, kapag kumalat na ang balita na papatayin nila ang 1 bilyong tao at magpapalaki ng demonyo, maiisip na tiyak na direktang sisirain ng mga tao ang ating dugong pamilya. Kaya naman, hiniling nilang lahat ng tatay ko kay Uncle Lovren na itigil na ang ganitong kabaliwan. Naisip. Gayunpaman, si Uncle Lovren ay nabaliw na noon. Naniniwala siya na hanggat nakapatay siya ng malaking bilang ng mga tao sa lalong madaling panahon at hinayaan ang mga mangkukulam na sumipsip ng sapat na dugo, maaari niyang labanan ang iba pang kapangyarihan ng tao. Kahit na ang King of Doom at ang Valkyrie ang nasabing peak powerhouse ay hindi magiging kalaban ng Abyss Witch. Dahil ang Witch ay maaaring magpatuloy sa pagsipsip ng dugo para makabawi at lumakas. Ngunit, kamanghamanghang ideya, paano tayo magkakasundo? Pagkatapos ng lahat, ang mga naghahanap ng immortalidad, hindi lahat. Kaya, si Uncle Lovren at ang aking ama at ang iba ay nakipaglaban sa isang matinding labanan. Pero, si Uncle Lovren noong panahong iyon ang pinakamalakas sa 3 henerasyon. Bilang isa sa mga nag-iisang kapatid, ang aking ama at ang iba pa, ay nag-aatubili na humingi ng tulong sa mga kapangyarihan ng tao, dahil ayaw nilang talagang patayin ang nag-iisang kapatid. Maya-maya, ang isa ko pang tiyuhin, Siller Close, tumayo siya, magaling siya sa It is a defensive blood technique at magaling magpakulong ng mga kalaban. Ginamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang buksan ang isang bilog na nagsisiling, na nahuli ang baliw na si Uncle Lovren sa pinakamalalim na bahagi ng 18 impyerno. Doon, tinatawag namin ito ang 19 na impyerno, at ang tanging makakapagbukas ng selyong iyon balang araw ay ang invisible blade na iniwan ni Uncle Close, Saraville. Kabanata 1176 ang karanasan ni Sally Ye sa buhay. 1196. Ang di nakikitang selyo, ang di nakikitang susi. Saraville, ang maalamat na dagger na ito ay talagang ang susi upang ma-unlock ang hindi nakikitang selyo. Nang marinig ito, nakaramdam ng pagkadismaya si Sebastian, at sinabing, noong panahong iyon, bagaman may mga tsismi sa angkan, nagkaroon ng away sa pagitan ng mga sinaunang tao. Bilang isang resulta, ang Evoker Lovren at ang Siller Cross ay magkasamang nakulong sa isang espesyal na espasyo. Gayunpaman, dahil sinabi ng ilan pang mga sinaunang tao na peke ang mga iyon, sinabing kinulam ng bruha si Lovren, na nagpabaliw kay Lovren. Nagsakripisyo si Cross para patayin si Lovren at ang bruha. Iniligtas niya ang kanyang sarili at napanatili ang kaligtasan ng angkan ng dugo. Ngayon parang, kaming mga junior ay itinago sa dilim. No way, ito rin para maiwasan ang masyadong maraming tao na ma-disappoint kay Uncle Lovren. Siya ang pag-uugali ng angkan ng dugo ay seryosong nagpapahina sa santuwaryo ng angkan ng mga vampira, at binabaliwala nito ang kaligtasan ng angkan ng mga vampira.
Kapag nalik ang katotohanan ito, ang mga tao ay mapupuno rin ng hinala sa ating angkan ng vampira, na nag-aalala na ang ibang mga sinaunang tao ay magkakaroon muli ng ganoong sitwasyon. Nagpatuloy si Sofia, ang mga nakakaalam ng lahat ng katotohanan ay ang mga sinaunang tao at ang 4 na henerasyon natin sa angkan ng dugo. Among them, dahil babae ako, hindi ako masyadong sumasali sa mga affairs ng clan, at hindi madaling matarget, so it's up to me to hide Saraville. No wonder, auntie, huminto ka sa pagpasok sa parliament more than 20 years ago. It turns out, you are in charge of such a important work. We all misunderstood you and thought you are eccentric, natigilan si Sebastian. Kinaikit ni Sofia ang kanyang mga mata, ginagawa ko ang gawain ng Dark Council sa loob ng libo-libong taon, gusto mo bang ipagpatuloy ko ito? Nakakatawa. Ako na ang maglaro. Parang nahihiya si Sebastian, si Sofia pala ayoko talagang pakialaman. Nagtaka si Yefan, bakit kailangan mong itago ang Saraville? Handa ka pa bang sirain ang selyo? Tumango si Sofia, oo, bago pumasok si Tio Close sa selyo, sinabi niya na kapag may positibong signal mula sa selyo, gagamitin niya ang Saraville para masira ang selyo. Maaari siyang makipag-usap kay Uncle Lovren sa selyo. Upang kumpirmahin na si Lovren ay hindi na mahuhumaling sa kawalang kamatayan, at lahat sila ay maaaring lumabas. Gayunpaman, kung walang positibong signal, upang i-unlock ito, ang resulta ay malamang na, isang mas malakas na evoker ang ilalabas. Dahil sa selyo, ang kanilang pagtanda ay lubos na mapapabagal, at malaki ang posibilidad na si Lovren ay magiging mas malakas sa pamamagitan ng pag-concentrate at patuloy na pag-aaral ng black magic. Gayunpaman, hanggat hindi naka-unlock ang selyo, anuman ang mangyari, hindi niya magagawa. Siya ay lumabas, dahil hindi siya ang tagapagtatak, kaya't hindi niya mahanap ang pinto upang lumabas. Kung tutusin, kahit si Uncle Close mismo ay kailangang dumaan sa Saraville para makalabas. Paano ang bruha? Nakatatak din siya. Tanong ni Yefan, nanay iyon ni Sally. Nagkibit-balikat si Sofia, kung wala ang supply ng enerhiya ng summoner, na wala ang mangkukulam sa mundong ito hindi nagtagal. Speaking of which, nakakaawa rin, parang nasa panganib din ng bruha, sa eroplano ng Diablo. Napilitan siyang ipatawag sa mundong ito. Kung wala pa siya sa dulo ng kanyang buhay, hindi sana siya napunta sa mundong ito, at hindi na siya makakabalik. Siguro kahit hanggang sa kamatayan, hindi siya papayag, pagkatapos ng lahat, kung siya ay tunay na puno ng lakas. Siya, na maaaring saktan siya sa mundong ito. Mapait na ngumiti si Sofia, pinagpag ang baso ng alak sa kanyang kamay, at sinabing, speaking of. Tila kulay pilak ang buhok ni Sally Ye, katulad ng sa kanyang ina. Ganoon din. Nagtanong si Yefan na may pagtataka, dahil si Sally Ye ay miyembro ng iyong ika-4 na henerasyon, hindi ba dapat makatuwirang sabihin na siya ay dapat mong protektahan? Baby pa lang siya sa umpisa, wala siyang naintindihan, bakit mo siya pinapunta sa kanya? Sa mga matanda, bumantong hininga si Sofia, Lucifer. Sa tingin mo ba ay maglalakas loob kaming panatilihin siya sa clan? Ano ang mangyayari kapag nalaman ng mga tao ang kanyang tunay na pagkatao, o kung siya mismo ang nakakaalam ng katotohanan? Kumunot ang noo ni Yefan, ikaw. Nag-aalala ka sa kanyang paghihiganti. Ngumiti si Sofia ng pilit. Kinamumuhian tayo ni Sally Ye, tama, tinatakan natin ang kanyang ama at pinatay ang kanyang ina. Ngunit ginagawa natin ito para sa kapakanan ng lahi ng dugo at sangkatauhan, at para sa kapakanan ng mundong ito, wala tayong pagpipilian. At sa oras na makuha natin si Sally Ye, kahit ano pa ang ituro natin sa kanya o hindi, ang kanyang talento ay napapahamak na, habang siya ay nabubuhay, siya ay magiging pambihira. Meron siyang bloodline ng Abyss Witch, pero meron din siyang bloodline ng 3 henerasyon ng dugo ng tiyuhin ko. Nangangahulugan ito na sa mundong ito, hindi siya guguluhin ng mga eroplano tulad ng kanyang ina, na nililimitahan ang kanyang kakayahang umunlad. Walang sinuman sa atin ang maglakas loob na isipin kung ano ang magiging hitsura ni Sally sa hinaharap. Marahil ay hindi siya magiging napakalakas, ngunit maaaring napakalakas nito na ang lahat ng tao ay natatakot. Kung sa oras na iyon, iniisip ng mga tao na ang lahi ng dugo natin ay nililinang si Sally Ye, kung gayon. Anong pagpipilian sa palagay mo ang gagawin ng mga tao? Natatakot ako na kahit gaano pa karaming tao ang namatay at nasugatan, kailangan nating hayaang mawala ang ating dugo sa mundong ito. Si Yefan ay tahimik, pinag-iisipan ito ng mabuti, gaya ng sinabi ni Sofia, si Sally Ye ay isang mainit na patatas sa angkan ng dugo. Mas malakas si Sally Ye. Mas malamang na magdulot ito ng panganib sa angkan ng dugo. Pero ikaw, wala kang pusong pumatay sa kanya, napabuntong hininga si Yefan. Bakas ng kalungkutan ang sumili sa mga mata ni Sofia, at ngumiti siya ng malungkot, sinabing, alam mo. Aming 4 na henerasyon ng angkan ng dugo, ang huling kapatid na ipinanganak ay mga 8,000 taon din ang nakalipas. Sally Ye, isang ika-4 na henerasyong miyembro na isinilang ng hindi inaasahan pagkatapos ng mahigit 8,000 taon. Para sa aming blood clan, mas malakas ang miyembro, mas mahirap makakuha ng mga supling na puro dugo, kaya ang hitsura ni Sally Ye ay nagpasaya sa aming 3 at 4 na henerasyon. Parang bigla kaming pinakitunguhan ng Diyos, binigyan kami ng sinag ng pag-asa,
isang lahi na nakatakdang hamina sa paglipas ng panahon. Patayin siya. Sino ang maaaring kumuha nito? Kung hindi dahil sa kabaliwan ni Uncle Lovren, kung hindi dahil sa katatakutan ng Abyss Witch, marahil si Sally ay maaaring isa rin sa atin. So, binigay mo siya sa Old Ones. Alam mo ba kung gaano karaming hindi makataong pagpapahirap ang naranasan niya? Kinagat ni Sofia ang kanyang ibabang labi, nagbuhos ng isa pang inumin, at sinabing, wala tayong magagawa. Sa kanluraning mundo, napakahirap magtago sa hari ng Doom kung may gusto kang gawin. Alam niyang hindi kami naglakas loob na kunin si Sally Ye, kaya ipinadala niya ang Black Emperor at White Queen para hingin ang anak ni Sally Ye. Sa tingin mo, hindi tayo maglakas loob na ibigay ito. Ang mga hindi nagbibigay ng Doomsday Kingship, binibigyan ba namin kayo ng mga sinaunang Diyos sa Sia Kingdom? Sa madaling salita, kahit na nakatadhana si Sally Ye sa trahedya, ito ang kanyang kapalaran. Lahat. Ang magagawa natin ay hindi patayin siya, ngunit kung makakaligtas ba ang batang ito? Depende sa iyong pagpili ng tao. Napakunot ang noo ni Ye Fan. Mahabang panahon, ngunit wala siyang mapabulaanan. Gusto ng Blood Clan na lumaban sa Doomsday Kingship para kay Sally Ye. Halatang imposible. Gayunpaman, naalala ni Ye Fan ang isang pangyayari noon at nagtaka, pumunta ako sa iyo noon. Humingi ang Dark Council ng isang alyansa para masira ang 18 layer ng impyerno. Pumayag ka sa wakas. May kaugnayan ba ito kay Sally Ye? Kabanata 1197 Pagbagsak. 1197. Pinaikit ni Sofia ang kanyang mga mata at tumingin kay Sebastian, may ganoon ba? Tumango si Sebastian, opo tita, wala po kayong pakialam sa mga desisyon ng parliament namin noong mga panahong iyon. Kaya baka hindi nyo naiintindihan ng mabuti. Sa oras na iyon, ipinasa namin ang kahilingan ni Lucifer sa mga sinaunang tao, at iminungkahi nila ang mga kondisyon para masira ni Lucifer ang 18 layer ng impyerno. Si Lucifer ay lumabas dito sa ibang pagkakataon, kaya, kami ay sumang-ayon lamang na bumuo ng isang alyansa upang tulungan silang inferno na malagay ang Holy Royal Court. Ngumiti si Ye Fan, oo naman, ang tatlong matandang lalaki na nakatira sa unang palapag ng 18 layer ng impyerno ay ang mga sinaunang tao. Sabi ko, sila how could it be so powerful, and finally nilabas ako ng hindi maipaliwanag. Ngumiti si Sebastian, hindi namin inaasahan na papakawalan ka nila, sa pag-aakalang sobra ka na at wala nang babalikan. Mukhang nakikita nilang tatlo ang iyong potensyal. Hindi lang ganito, sabi ni Sofia, gusto ko yata tulungan ka ng tatay ko at ng iba dahil alam nilang iniwan mo ang mga matanda para kay Sally. Palagi silang naaawa kay Sally. Ngunit wala silang magagawa, mayroong isang tao na handang menindigan para kay Sally Ye, at tiyak na handa silang tumulong. Hindi napigilan ni Ye Fan na matawa, ito pala ang nangyari, salamat kay Sally Ye na nagawa nilang manalo sa unang pagkakataon. Mga kaugnay na kabahayan. Huwag masyadong masaya, kung si Sally Ye ay isang pagpapala o isang sumpa para sa iyo, ito ay hindi alam, bamantong hininga si Sofia. Naalala ni Ye Fan ang nag-aatubili na ekspresyon ni Sally Ye nang umalis siya sa isla, at ngumiti ng mahina, paano ito naging sakuna, tinulungan nila ako ni Angela na mahanap ang kahulugan ng buhay, hindi tulad ng iniligtas ko ang aking buhay. Siya, maaari ring sabihin na siya ang nagligtas sa akin. Sabi ni Sofia na may kalahating ngiti, mukhang hindi mo siya nakikita bilang isang nakababatang kapatid, Lucifer. Sa totoo lang, nakapunta ka na ba kay Sally? Biglang tumigas ang ekspresyon ni Ye Fan, at nahihiyang sinabi niya, ano ang sinasabi mo, paano ko magagawa iyon kay Sally Ye? Dapat lumaki na siya. Sa kagandahan ng nanay niya, hindi naman masama. Kaya mo ba? Pinaglaruan ni Sofia ang kanyang panlasa. Masyadong tamad si Ye Fan na bigyang pansin ang kanyang kalokohan at sinabing, Sofia, huwag kang magsalita ng walang kaparirikon. Sa pagkakataong ito, kinuha ang Saraville, at ikaw ang gumawa ng katangahan. Bakit hindi mo sinabi sa akin at ang totoo tungkol kay Sebastian? Speaking of this, sobrang gusot din ng mukha ni Sofia. Ininom niya ang alak sa isang iritableng lagok at sinabi, tinatawag mo akong tanga. Ayokong gawin ito. Ngunit hindi mo iniisip na ito ay masyadong kainahinala. Napaka-low-key ko sa Dark Council, wala akong pakialam, ano kaya kung patayin ako? Sino ang magpapadala ng isang mamamatay nang wala saan para harapin ako? Kung mayroong anumang bagay sa akin na karapat-dapat ng espesyal na pansin, ito ay lamang Cerevel, ang susi. Ngunit, ang taong ipinadala upang patayin ako ay ang iyong Inferno, ang iyong Luciferian. Si Sally Ye ay may magandang relasyon muli sa iyo, kaya syempre hulaan ko kung may alam si Sally Ye at may gustong gawin para sa kanya. Ang kanyang mga magulang ay dumating upang agawin ang susi para sa paghihiganti. Hindi napigilan ni Ye Fan na matawa, nababaliw ka na ba? Kung gusto kitang patayin, ipapadala ko si Shure. Hindi kanya kayang patayin. At saka, kung papatayin ka namin mag-isa, kailangan ba naming gumawa ng anumang gawain? Ako, nagmamadali din ako. This matter is related to the life and death of our blood family, kaya natural overwhelmed agad ako. Galit na sinabi ni Sofia, ngayon naiintindihan ko na may isang taong sadyang humiling sa akin na maghinala at kumpirmahin ito.
Okay lang ang Saraville para mahanap nila ang eksaktong lokasyon. Nakaramdam si Yefan ng ilang sandali, ang matandang paniki na ito, pagkaraan ng mahabang buhay, ay napakabagal. Ngunit posible rin na ito ay ang tagamasid na si Ching, mula sa pananaw ni Sofia, si Yefan ay may dahilan para maging kanilang kaaway. Bakit biglang dumating ang Doomsday King para agawin ang Saraville? Kahit nasirain nila ang selyo, ano ang pakinabang nito sa kanila? Pagtataka ni Sebastian. Naguguluhan din si Yefan. Makatuwiran na ang bagay na ito ay walang kinalaman sa paghahari ng Doomsday. Sinusubukan ba nilang palayain si Lovren? O si Close? Ngunit sa alinmang paraan, paano ito makakatulong sa kanila? Ang pinakamalaking kalaban ng Doomsday Kingship ay ang mga sinaunang Diyos pa rin ng Sia Kingdom, kaya hindi nila ipapadala ang lahat ng mga Masters para harapin tayo. Kung tutusin sa mga tauhan na ipinadala nila sa pagkakataong ito, Frozen, Lightning, Hawkeye at Ocean, ito ang pinakamahusay na kombinasyon na maaaring nakawin ang Saraville sa dagat. Ngunit ang Freeze ay patay na. Kapag naabot na ng dagat ang kalupaan, hindi man lang maaabot ng combat power ang 30% ng dagat. Oo, ito ay kidlat, ngunit isang kidlat. Kung gusto mong pumunta sa aking ama at sa iba pang tatlong sinaunang tao, at buksan ang selyo, ito ay isang dead end. Sinuri ito ni Sofia at nagtapos, kaya, mula sa kasalukuyang punto ng view, ang selyo ay ligtas, natatakot ako na ang paghahari ng Doomsday ay magpadala ng higit pang mga eksperto. Tumango si Yefan at sinabing, sa wakas ay naiintindihan ko na kung bakit silang tatlo ay mga sinaunang tao, ngunit nananatili sila sa ika-18 impyerno, lumalabas. Upang panoorin ang selyo. Hindi naman, bagamat bahagi nito ay ang pag-iingat ng selyo, ngunit sa katunayan, ang aking ama at ang iba pa ay nabuhay sa mundong ito sa loob ng 10,000 taon, at kilala na nila ang mundo. Ayaw na nilang magpalipat-lipat. Imbes na maglakad-lakad, mas mabuting manatili doon, pahalagahan ang kanilang mga huling taon, at samahan ang dalawang tiyuhin sa selyo. May damdaming sabi ni Sofia. Napabuntong hininga si Yefan sa kanyang puso, 10,000 taon ng pagkakagapos ng pamilya, hindi nakakagulat na hindi nila matiis na patayin si Lovren. Natatakot ako na para sa angkan ng dugo, kapag ang tatlong henerasyon ay namatay, ang kanilang buhay ay mahuhulog sa ganap na kadiliman. Bagamat sinasabing natural selection ng mga bagay, pero para sa Blood Clan, medyo malupit talaga. Lucifer, may 10 minuto pa para pumunta sa ika-18 impyerno, at hindi ako bababa ng eroplano. Kung may mangyari talaga, hindi ako makakatulong sa lakas ko, nahihiyang sabi ni Sebastian. Tumango si Yefan, tumayo at sinabing, hayaan mo kaming bumaba ni Sofia, kailangan kong malaman kung may kinalaman ang bagay na ito sa amin ng Inferno at Saliye. Palihim na naramdaman ni Yefan na tiyak na masasangkot si Saliye sa pangyayaring ito, dahil ang kanyang mga magulang ang dahilan ng lahat ng ito. Bukod dito, ginamit ni Dum King Quan si Wu Yeshu para linlangan ang posisyon ni Saraville at muntik na niyang patayin si Wu Yeshu, na hindi rin niya kinaya. Kung ang kidlat na iyon, tumakbo dito kasama si Saraville, sinamantala lang ang pagkakataon na patayin siya. Hindi sa gusto ni Yefan na tulungan ang angkan na harapin ang Doomsday Kingship, ngunit nagkataon na sila rin ay sarili nilang mga kaaway. Bumukas ang pinto ng eroplano, at ang daloy ng hangin sa Iceland ay natural na napakalamig. Gayunpaman, si Yefan at Sofia ay parehong napakatao, direkta silang tumalon, nahulog sa napakabilis na bilis, at nahulog sa isang malaking patay na bulkan sa ibaba. Kabanata 1178 tama siya. 1198. Dumaan sa mga ulap, at ang malamig na hangin na may mga kristal na yelo ay kasing talas ng kutsilyo. Dahil maaga silang naghilo, ang mga kuta at gwardya ng Blood Clan ay hindi magkakaroon ng anumang hindi pagkakaunawaan tungkol sa pagdating ni Yefan at Sofia. Gayunpaman, ang dalawang tao na nahuhulog pa rin sa hangin ay biglang nalaman na sa puting nyebe sa ibaba, mayroong isang napakagandang streamer, na mabilis na dumadaan sa ilang burol at nagmamadali patungo sa direksyon ng bunganga. Walang gaanong Blood Clan guards na may pananagutan sa pagbabantay sa labas ng ika-18 impyerno. Nang malaman nilang ang ilaw ay isang hindi imbitadong panauhin, agad nilang sinubukang pigilan ito. Gayunpaman, ang liwanag na ito ay parang isang laser cannon na sumisira sa lahat. Matapos tamaan ang mga angkan ng dugo na ito, diretsyo nitong dinudurog ang mga ito, at tumalsik ang dugo sa mga bundok na nababalutan ng nyebe. Kidlat. Tumakbo talaga siya dito. Hindi napigilan ni Sofia ang mapasigaw nang makita ang tagpong ito sa ere. Ang mabilis na mahika ni Lightning ay hindi lamang nagpapabilis sa kanyang bilis, sa katunayan, ang premise ng acceleration ay upang palakasin ang kanyang katawan bago ito makatiis sa kargada na dala ng ganoong kabilis na paggalaw. Sa makatuwid, ang mahika ng kidlat, mahigpit na pagsasalita, ay isang uri ng mahika na nagpapalakas sa katawan. Maging ang mga malalakas na lahi ng dugo na ito ay papatayin lamang sa isang iglap kapag nakatagpo sila ng epekto ng kidlat. Nagulat din si Yefan sa bilis na ito, ngunit pagkatapos na maingat na pagmasdan ang bilis ng kidlat, sinabi niya, hindi. Nauna din siyang dumating sakay ng eroplano. Ang bilis niya ay maihahalin tulad sa aking pagiging espada, dapat nasa 100 meters per second.
Abot sa Mach 0.8 ang takbo ng eroplanong sinasakyan namin, hindi siya makasabay sa eroplano. So, may mga kasama siya. Nauutol na sabi ni Sofia. Sumimangot si Yefan, mas mabilis siyang tumakbo kaysa sa atin, kailangan nating direktang lumipad sa unang palapag ng impyerno. Actually, don't worry too much, he's just a guy that over his head. I have informed my father and the other two uncles, and they have been on guard for a long time. Akala ba ni Lightning ay maaasahan niya ang bilis niyang tumayo sa harap ng tatlong sinaunang tao? Buksan ang selyo. Naiinis na sabi ni Sofia. Huwag basta-basta, dahil ang kidlat ay naglakas loob na magalit ng ganito, maaaring ito ay mapanlin lang, sabi ni Yefan. Tumanggo si Sofia, alam niyang huli na ang lahat para pumasok sa unang palapag sa pamamagitan ng karaniwang paraan, kaya diretsyong lumipad siya sa bunganga mula sa labas na parang kidlat. Ang bibig ng extinct na bulkan ay medyo malayo kay Yefan at Sofia. Tinapakan ng dalawa ang kanilang mga espada at ibinuka ang kanilang mga pakpak sa lalong madaling panahon. Dahil ito ay isang patay na bulkan, walang lava sa bunganga, ngunit ang geothermal na init na ipinadala mula sa lupa ay ginagawang medyo kaaya-aya ang temperatura dito, tulad ng isang paraiso sa yelo at nyebe. Ang isang malaking bilang ng mga berdeng halaman ay umuugat at umusbong dito, at ang mga bulaklak ay namumulaklak sa lahat ng panahon. Sa gitna ng pagbubukas, mayroong isang mainit na bukal, at ilang kahoy na bahay ang itinayo sa tabi ng bukal. Nandito si Yefan noong nakaraan, at labis siyang humanga sa mga tanawin dito. Ito ay may ganap na kakaibang pakiramdam mula sa madilim na pangalan ng ika-18 impyerno. Nandito ang tatlong sinaunang tao, syempre hindi dahil sa pagdurusa, ngunit narito upang pangalagaan ang mundo nang hindi nagtatanong tungkol sa mundo. Maagang sumabog ang kidlat sa bunganga gamit ang isang maningning na streamer, at sumunod sina Yefan at Sofia. Naisip ko na makikita ko ang eksena kung saan ang tatlong sinaunang tao ay humarap sa kidlat, o ang eksena kung saan nakulong ang kidlat. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Yefan at Sofia ay walang labanan sa loob. Isang matandang lalaki na nakasuot ng tinahi-kamay, matikas at marangal, puno ng klasikal na estilo ng aristokratikong serbisyo, na may mahabang kulay abo na buhok, nakatayo roon na nakangiti. Bagamat mukhang matanda na ang matanda, hindi gaanong kulubat ang kanyang balat, at matikas at marangya ang kanyang ugali. Ang kidlat ay tumigil sa pagtakbo sa oras na ito, at ang itim na kahon ng bato sa kanyang kamay ay aktibong iniabot sa matanda. Parehong natigilan sina Yefan at Sofia, ano ba ang sitwasyon? Pagkatapos kunin ng matanda ang kahon, lumingon siya kay Yefan at sa dalawa ng nakangiti, at sinabing, magkita tayong muli, Lucifer. Oh, Sofia, nandito ka rin. Tito Nicolas. Ikaw. Paano mo? Ang tatay ko at si Uncle Alessandro. Nagmamadaling tanong ni Sofia. Ang matandang ito ay isa sa tatlong sinaunang nagbabantay dito, dugo drinker Nicolas. Ngumiti si Nicolas at sinabing, hindi mo kailangang mag-alala, nagpapahinga sina Stuart at Alessandro sa silid. Hindi nila kailangang lumahok sa bagay na ito. Pahinga. Sumimangot si Sofia at maingat na sinabi, ama ko, anong nangyari sa kanila? Kailangan mo na bang magpahinga? Tio, bakit ka binigyan ni Lightning ng Saraville? Baka, iyon ang gusto mo. Sumipol si Kidlat, at pabirong sinabi, idiot, hindi mo ba naiisip? Ang naglabas ng assassination mission employer, ito ang Tito Nicolas mo. Kung hindi, sino ang nakakaalam ng malinaw, sino ang nagbabantay sa Saraville? Kidlat, napakadaldol mong tao, walang magawang sabi ni Nicolas. Haha, sooner or later lalabas din ang katotohanan. Dumating na sa puntong ito, ano ang dapat itago? Walang pakialam na sabi ni Lightning. Biglang nagpakita si Sofia ng hindi makapaniwalang tingin, bakit? Bakit? Ibinaba din ni Yefan ang kanyang mukha at sinabing, Nicolas, kasama mo ang Doomsday King. Lucifer, medyo pangit ang sinabi mo. Sinabi ni Nicolas ng may paghanga, ang Dharma King Doomsday ay isang bihirang magic wizard. Hinahangaan ko ang kanyang talento, at handa akong pumasok sa Doomsday Kingship at maging bahagi nila. Ito ay isang malaking karangalan. Yefan hinang marinig ito ni Sofia, napagpasyahan na niya na si Nicolas nga ang tao ng Doomsday Kingship. Kung hindi, paano siya, isang sinaunang tao, magsasabi ng gayong mga salitang ayaw? Hoy, Scarlet, hinatid na ang Saraville, hindi ko na trabaho yon. Ngumiti si Kidlat, mabilis na kumilos, at umatras sa malayong posisyon. Scarlet. Nanliit ang mga mata ni Sofia nang marinig ang codename, at hindi makapaniwalang napabulalas siya, ikaw ang ikawalong Scarlet, ng Doomsday Kingship. Lumalabas. Ang Doomsday Kingship ay lumitaw mahigit 10 taon na ang nakalipas sa The Mysterious Mage in the 8th rank is you. Tio Nicolas, bakit ganito? Natigilan din si Yefan, ano? Si Nicolas the Elder, ay miyembro ng 8th Doomsday Throne. Damn it! Pagkatapos ng lahat, si Nicolas ay isa ring epic powerhouse, isang 3 henerasyong dugong pamilya, na handang maging ikawalo sa Doomsday Kingship. Anong uri ng baluktot na lakas ang kakaunting tao sa harap maliban sa Dharma King? Kabilang sa mga ito, kasama pa nito ang kanyang biolohikal na ina. Si Nicolas ay natural na ngumiti, Sofia, tiyak na mauunawaan mo si Tito,
iniisip din ni Tito ang hinaharap ng angkan ng dugo. Sa paglipas ng panahon, unti-unting naunawaan ng tiyuhin, noon, bakit pilit na hinihiling ng Tio Lovren mo ang immortalidad. Tama siya, kung mamamatay tayo sa huli, ang vampira ay wala nang hinaharap. Kaya, kailangan kong palayain ang iyong Tio Lovren, at kasama niya, hinahabol ang misteryo ng immortalidad. Pagkatapos magsalita, binuksan ni Nicholas ang Blackstone box. Kabanata 1199 na tingnan muli ang araw. Noong 1199. Kahon, walang anuman, tulad ng isang walang laman. Gayunpaman, hindi nagulat si Nicholas, iniunat niya ang kanyang daliri at isang patak ng dugo ang nahulog sa kahon. Kaagad na sumunod, isang madugong liwanag ang bumungad sa kalangitan. Saraville, gumising ka, ang liwanag ng dugo. Naaninag ang mukha ni Nicholas. Ang orihinal na maamo at guwapong mukha ay medyo mas nakakatakot at madilim. Isang punyal na tila nagbabadyang, dahan-daang nakasabit sa kaong bato, tila may bahid ng dugo, at ang buong katawan ay umaagos ng kulay dugong kinang. Ha, paparating na, Lovren, pakakawalan na kita. Tuwang-tuwang sabi ni Nicholas. Umiling si Sofia sa kawalan ng pag-asa at sinabing, Tito Nicholas, alam mo ba ang iyong ginagawa? Katulad ka ba ni Uncle Lovren, para hamaba ang iyong buhay, kailangan mong baliwalain ang kapalaran ng buong pamilya ng dugo. Mula sa mga salita ni Nicholas, parehong maaaring malasahan ni Yefan at Sofia na si Nicholas ay dapat ding maging, the end is coming. Sa harap ng napipintong kamatayan, sinubukan ni Nicholas na humanap ng paraan para mabawi ang mas mahabang buhay tulad ni Lovren. Gayunpaman, mas maingat siyang nagplano kaysa kay Lovren, at sumama pa sa Doomsday Throne muna at nakahanap ng katulong na tutulong sa kanya. Malinaw, ang Doomsday Kingship ay hindi makakatulong ng walang kabuluhan, at dapat itong magkaroon ng ilang mga benepisyo mula sa lahi ng dugo bago ito handang magpadala ng isang tao upang tulungan si Nicholas sa ganitong paraan. Sofia, masyado ka pang bata. Hindi mo naiintindihan ang landas na tatahakin ng tiyuhin mo. Ang kinabukasan ng Blood Clan ay hindi dapat ibigay sa tao, dapat nasa sarili nating mga kamay. Sigaw ni Nicholas. Tumigil ka sa pagsasalita ng walang kaparirikan. Galit na sinabi ni Sofia, takot ka sa kamatayan. Hindi katakataka na ang mga taong lumabas para magbigay ng mga tagubilin sa loob ng mahigit 20 taon ay ikaw lang. Kaya sinamantala mo ang pagkakataong makipag-ugnayan sa kaharian ng katapusan ng mundo. Saglit na natigilan si Yefan, napagtanto lamang na ang mga sinaunang tao ay lumabas din sa mga bundok. Inaalala ang huling pagkakataon na si Prinsipe Oberach ay sumunod sa mga tagubilin ng mga sinaunang tao at nagtungo upang hanapin ang Fountain of Youth sa Tianqing ng Xia Kingdom, tila ito ay utos din ni Nicholas. Ayokong makipagtalo sa iyo tungkol dito. Hindi magtatagal, makikitang muli ni Lovren ang araw. Sasamahan niya ako sa pagtugi sa misteryo ng immortalidad. Pinanood ni Nicholas ang Saraville na patuloy na lumalalim ng may hitsura ng kasiyahan. Pula. Kinagat ni Sofia ang kanyang mga ngipin, hinding-hindi ko hahayaang magtagumpay ka. Pagkatapos nito, ibinaba ni Sofia ang kanyang mga pakpak ng dugo, humawak ng espadang may dugo, at mabilis na lumipad. Gayunpaman, bago makapaglansad ng pag-atake si Sofia, pinitik ni Nicholas ang kanyang daliri at naghulog ng madugong lambat. Blood Technique, Spider Web. Gusto ni Sofia na putulin ang sapot gamit ang isang espada, ngunit nalaman niyang hindi sapat ang kanyang paglilinang, at siya ay direktang nakabalot dito, kaya nahihirapan siyang lumipat sa lupa. Kaawa-awang Sophie. Nakalimutan mo na ba na ako ang lumikha o lumahok sa paglikha ng halos kalahati ng mga blood skills ng Blood Clan? Nais mong gamitin ang mga kasanayan sa dugo na aking nilikha upang hadlangan ako. Masyado mong mababa ang tingin mo sa tito mo, nakangiting umiling si Nicholas. Nagpumiglas si Sofia at tumalikod at sumigaw, Lucifer. Ano pa ang ginagawa mo? Tigilan mo ang tito ko. Tumawa si Nicholas, Lucifer, mas mabuting huwag kang maging matapang, hindi mo ito responsibilidad. Kahit na lumaki ka ng husto, maaaring medyo nag-aatubili na makipag-away sa akin. Gusto lang naming ituloy ang sarili naming paraan ng kaligtasan, at mukhang wala itong kinalaman sa iyo, at ang lover na pinakawalan ko ay si Sharon. Tatay ni Liye, dapat masaya ka, di ba? Malalim at tahimik ang mga mata ni Yefan, hindi siya natatakot sa anuman, palagi niyang nararamdaman na may mali. Kung alam ni Nicholas na darating sila at pipigilan siya sa pagpapakawala kay Lovren, bakit hindi ka magpadala ng isang tao upang pigilan ito sa kalahati? Kahit magpadala lang sila ng eroplano para harangin sila sa kalagitnaan, na maantala sila ng higit sa 10 minuto, maaari nilang palabasin ng mas maayos si Lovren. Why on earth? Gusto nilang hayaan ang kanilang mga sarili at si Sofia na makarating dito kasama si Lightning ng maayos. Lucifer. Idiot ka. Natatakot ka ba? Sa tingin mo ba magbubukas sa iyo ang Doomsday Kingship? The Doomsday Kingship will. Kahit na ang ating dugong pamilya, at ito ay upang tipunin ang kapangyarihan ng buong mundo upang makitungo sa mga sinaunang Diyos. Ikaw Inferno ay isang malaking cake na sinisilap nila. Wala kang daan palabas. Sigaw ni Sofia. Natahimik si Yefan saglit, sa tingin ba talaga ng matandang babaeng ito ay tanga siya?
Siyempre alam niya na hindi sila pababayaan ng Doomsday Kingship, o kung hindi ay hindi sila nito hatak-akin sa tubig ng walang ingat. Bukod dito, pinatay niya ang ilang mga mage ng Doomsday Kingship, at sinira rin ang marami sa mga aksyon ng Doomsday Kingship. Kung hindi dahil sa mga sinaunang Diyos, tinatayang maagang dumating ang hari ng mundo para sirain siya. Nang makitang ang kinang ni Saravil ay lalong sumikat, hindi na makapag-alinlangan pa si Yefan, maaari na lamang niyang isantabi ang kanyang nakakagambalang mga iniisip at umakyat upang pigilan muna ito. Agad na tinawag ni Yefan si Kixing Longyuan mula sa ring, at ang kanyang figure ay kumislap at umindayog patungo kay Nicholas gamit ang isang espada. Mga kuko ng dugo na nakulong. Sa sandaling itinaas ni Nicholas ang kanyang kamay, nakita niya ang dalawang malalaking kuko na kulay dugo na lumabas sa manipis na hangin. Sunod-sunod, ang malalaking kuko ay hahawakan ng direkta kay Yefan. Ang Kixing Longyuan na nasa kamay ni Yefan ay nagpalapot sa walang kapantay na layunin ng espada, at sa isang alon, diretsyo niyang binasag ang kuko ng dugo. Sa isang pag-swipe sa langit, direktang nahulog ang isang sword intent. Ibinalik ni Nicholas si Saravil at itinaas ang kanyang kamay para harangan ang isang kalasag na kulay dugo. Blood Art, Ghost Shield. Marahas na dugo. Matapos iwaksi ni Yefan ang kanyang espada pababa, nabigo ang uswang sword intent na basagin ang shield. Sa kabaligtaran, isang malakas na pagsabog na shockwave ang yumanig. Napabalikwa si Yefan sa ere, nag-offset ng maraming epekto, at nagkaroon ng paunang pagsubok sa lakas ni Nicholas sa kanyang puso. Lucifer, ito ba ang iyong paglaki? Halika sa iyong tunay na kakayahan, mahinahong sabi ni Nicholas. Si Yefan ay hindi nagmamadali, alam niya na ang labanang ito ay maaaring hindi lamang sa pagitan nila ni Nicholas, kaya hindi niya maalis ng maaga ang lahat ng matatanda. Dahil kapag nalantad na ang trump card, alam na ng mga tao sa kaharian ng Doomsday ang kanyang limitasyon, at mas malaki ang kanilang panganib. Ang pinakasimpleng halimbawa, may nagmamasid ng kidlat, malamang na narito ang taong ito upang tuklasin ang kanyang lalim. Sa makatuwid, nilalayo ni Yefan na magpatuloy ng hakbang-hakbang. Kung kaya niyang pinindot ang isang dulo, hindi na niya pipindutan ang kabila. Ngunit kahit na gusto ni Yefan na panatilihin ang kanyang lakas at harapin si Nicholas, alam niyang kailangan niyang magpakita ng ilang tunay na kakayahan. Paghiwa-hiwalay. Pagkaraan ng mahabang panahon, muling na-activate ni Yefan ang isa sa kanyang natatanging kakayahan. Mabilis na kumulo ang dugo ng dragon sa katawan, at ang gintong apoy ay kumikislap sa kanyang mga mata. Hindi gaanong nagbago ang katawan ni Yefan, ngunit ang bawat cell ay talagang napuno ng explosive energy sa isang iglap. Ang aura at pamimilit ni Yefan ay agad na tumaas sa ibang antas. Ikanaway ni Yefan ang kanyang kamay, at agad na nagpatawag ng libu-libong lumilipad na espada, na nakabitin sa hangin. Wuho! Namangha si Lightning na nakatingin sa malayo. Si Nicholas, na nakaharap kay Yefan, ay hindi maiwasang mapatingin, at labis na natarante sa biglang paglitaw ng lumilipad na espada. Kawili-wili. Si Shushan Yu Jansho ay muling nakakita ng araw. Ngunit hindi ko makita kung saan nanggaling ang iyong espada. Kasabay ng pagsasalita niya, mukhang alerto si Nicholas at agad na nagbukas ng kulay dugong light shield na nagpoprotekta sa kanyang katawan. Kabanata 1200 Nicholas. 1200. Naramdaman ni Yefan ang malaking pagbabagong dulot ng pagkakawatak-watek, ang kanyang emosyon ay mataas, at nais niyang may bulalas ang hindi mauubos na enerhiyang ito. Ang pagkakawatak-watek na ito ay talagang isang nakakatakot na paraan. Habang patuloy niyang pinapabuti ang kanyang lakas, ang kanyang pag-unawa sa misteryo ng pagkawatak-watek ay nagiging mas malalim at mas malalim. Noong una ay inakala ko na ito ay isang paraan lamang upang palakasin ang katawan, ngunit ngayon ay mahihinuha na ang misteryo ng pagkawatak-watek ay higit pa rito. Hindi lamang nito pinapalakas ang katawan, ngunit ang espiritu, chi at espiritu ay nagiging mas magulong sa pagpapalakas ng mga selula ng utak. Mula sa maliliit na selula, hanggang sa sword intent na inilabas ni Yefan, ang kapangyarihan ay dadamihin sa pagkakawatak-watek. Kaya't naramdaman pa ni Yefan na sa sandaling ito, ang kanyang walang kapantay na layunin ng espada ay malapit nang masira ang sukdulang kapangyarihan ng Lycan Realm. Walang katulad na layunin ng espada, pagbagsak ng ulan ng espada sa langit. Alam ni Yefan na ang ordinaryong paraan ng pag-atake ng sword intent ay maaaring problema para tamaan si Nicholas, kaya hindi niya sinasadyang gumamit ng uswang sword intent. Ang makakapal na lumilipad na mga espada, tulad ng isang marahas na bagyo, ay mabilis na bumagsak, at malupit na binomba si Nicholas. Halatang napagtanto ni Nicholas na hindi niya maiiwasan ang ganoong kalaking pag-atake, kaya't ang kanyang mga palad ay naglabas ng mas malakas na enerhiyang kulay dugo upang labanan ang pag-atake. Keng. Ang paglipad. Ang tibak na may walang kapantay na layunin ng espada ay tumama sa kalasag na kulay dugo, na nagdulot ng matingkad na pulang paputok. Parang ang dugo ay patuloy na sumasabog at nagtilamsik, at si Nicholas ay nalunod sa dugo. Lucifer, sa tingin mo ba masisira ng pamamaraang ito ang aking blood shield? Ngumisi si Nicholas. Hindi ako ganoon ka-naive. Biglang lumitaw ang boses ni Yefan sa harap ni Nicholas. Natigilan sandali si Nicholas, at nalaman na may malamig na espada ang tumusok sa kanyang kalasag sa dugo.
Hawak ni Yefan si Kixing Longyuan, at sinamantala niya ang pagitan ng paglaya ni Jianyu at tumakbo papunta kay Nicolas. Ang sariling lakas ni Jianyu at Yefan, kasama ng talas ni Longyuan, ay puwersahang binuksan ng kalasag. Ipinikit ni Nicolas ang kanyang mga mata, at sa kanyang kamay ay nagkondensed ang isang mahabang espada na tila nag-aapoy sa kulay dugo na apoy, na humaharang sa patayong split ni Yefan. Bang! Ang nagngangalit na apoy na kulay dugo ay walang temperatura, ngunit napakatalim. Pagkatapos ay ibinato ni Yefan ang kanyang espada ng 3 beses na sunod-sunod, at sumunod si Nicolas. Matapos ang 3 magkakasunod na laslas, si Nicolas ay sapilitang tinatangay ng marahas na puwersa ni Yefan. Nagpa-volley si Nicolas ng isang grupo ng mga magic wing na kulay dugo, pinatatag ang kanyang katawan, at hindi maisip na sinabi, "Ano si Lucifer?" Nagkaroon siya ng napakalakas na pangangatawan. "Mukhang hindi na kami kalaban kung lalaban kami sa iyo." Bago siya matapos magsalita, direktang lumipad si Nicolas sa hangin, at ang mahabang espada sa kanyang kamay ay kumalat, na naging isang malaking magic circle na kulay dugo. Blood Art, Red Training Blood Feathers. Sa isang iglap, ang kulay dugo na liwanag na mga spot ay nahulog mula sa langit, tulad ng kulay dugo na mga arrow, nag-aapoy ng apoy sa hangin, at bumabagsak sa lupa tulad ng isang meteor shower. Hindi nag-atubili si Yefan na direktang kumuha ng libu-libong lumilipad na espada para bumuo ng 8 Stegosaurus. 8 Desolate Emperor Dragons. Bumangon. Inutusan ni Yefan ang 7 Stegosaurus na umakyat sa langit, tumuntong sa isa ng mag-isa, sumunod ng malapit. Gamit ang nasusunog na mga balahibo ng dugo, ang Stegosaurus ay puwersahang sumugod kay Nicolas. Kumunot ang noo ni Nicolas, pinagmamasdan ang Stegosaurus na umuungal, at ang mga pakpak ng magic sa likod niya ay pumapapak sa napakabilis na dalas. Ang bilis ng kanyang paglipad ay napakabilis, at ito ay ganap na naiiba kay Sofia at sa iba pa. Kahit paano umungal at umatake ang Stegosaurus, nagawa ni Nicolas na umiwas at umiwas. Napagtanto ni Yefan na ang kanyang Stegosaurus ay hindi makakasabay sa kanyang bilis, kaya pinalibutan na lamang niya ang 8 Stegosaur mula sa iba't ibang direksyon, na nagnanais na gumawa ng airtight na pagkubkob. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang layunin ng espada, ngunit Lucifer, gusto akong bitag ng panlilinlang na ito, ngunit wala pa rin akong oras. Itinaas ni Nicolas ang kanyang kamay at tinawag ang isang escarlata na sibat na kulay dugo, hinawakan ito sa kanyang kamay, at may sinabi sa kanyang bibig. Ang sumunod na segundo, lumitaw ang isang sibat mula sa manipis na hangin. Ang fuchsia lightning ay sumanib lang sa sibat na ito. Klang! Sa isang tunog ng pagkabigla, ang kulay dugong sibat ay nagtagal sa mga agos. Ang pamamaraan ng dugo ni Nicolas ay agad na nagpatawag ng isang pulang dugo na longbow, at ginamit ng busog ang mahabang sibat bilang isang palaso at pinaputukan ito ng diretsyo. Blood Art, Purple Lightning Black Crossbow. Ang lilang pulang kidlat. Bolt shot out sa galit, na may aura na tumagos sa lahat, bumangga sa isang Stegosaurus ng Yefan. Boom boom boom. Gitling. Ang Stegosaurus ay talagang natalo ng direkta, at ang mga lumilipad na espada ay nakakalat. Kinuha ni Nicolas ang pagkakataong ito para makatakas sa double team ng Stegosaurus ng direkta. Natamba siya at mabilis na bumagsak, at pagkalapag, itinaas niya ang kanyang mga kamay sa hangin. Dugo ang hangin. Si Yefan, na nasa himpapawid, ay naramdaman na ang daloy ng hangin sa paligid niya ay biglang malakas, at siya ay nasa gitna talaga ng 4 o 5 kulay dugong buhawi. Nagmamadaling inutusan ni Yefan ang ilang Stegosaur na magtipon-tipon sa paligid niya, na pinilit ang isang matinding paghaharap sa mga buhawi na ito. Ang hindi mabilang na lumilipad na mga espada at ang mabangis na kulay dugong bagyong ito ay nagsimot ng nakasisilaw na mga paputok. Pagkatapos ng ilang banggaan, ikinalat ni Yefan ang mga ipoy-ipo na ito, ngunit ang Stegosaurus ay nakakalat din ng hangin. Bumagsak si Yefan sa lupa at tumingin sa libu-libong espada na lumulutang sa hangin, at nalaman na marami sa kanila ang may mga palatandaan ng pinsala. Ito ay sapat na upang makita kung gaano kahangahangang mga kasanayan sa dugo ni Nicolas, at kahit na marami sa kanyang mga espada na may walang kapantay na layunin ng espada ay hindi na masuportahan. Sa kabutihang palad, sa Sword God's Ring, napakaraming ordinaryong espada ang mabibilang. Hindi natatakot si Yefan sa pagkawalang ito, at maglalagay lang siya ng isang grupo ng magagandang espada sa hinaharap. Lucifer, hindi mo ako mapipigilan, sumuko na tayo. Ngumiti ng masama si Nicolas at tumingin sa likod. Ang nasuspay na Saraville, sa oras na ito, ay nagpapalabas na ng isang nakasisilaw na kinang sa pula, na parang may isang malakas na puwersa na sabik na palayain ito. Ang nakulong na si Sofia ay hindi napigil ang makaramdam ng pagkabalisa, ngunit hindi siya makawala, kaya sumigaw siya, Lucifer. Pumunta at ibalik muna ang Saraville sa kahon ng bato. Hindi niya kailangan na paalalahanan siya ni Yefan at alam niyang maikli lang ang oras na iyon, ngunit pilit niyang pumasok upang kunin ang kutsilyo, na halatang hindi posible. Kinailangang itakwil muna si Nicolas. Alam ni Yefan na ang kanyang pisikal na kalidad ay mas malakas kaysa kay Nicolas. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, binago niya ang kanyang pag-iisip tungkol sa labanan, at sa isang iglap, pinaliit niya ang distansya kay Nicolas.
Kaagad, hinawakan ni Ye Fan si Long Yuan sa kanyang kanang kamay at isang Soul Destroyer sa kanyang kaliwang kamay, at ginamit ang sinaunang swordsmanship laban kay Nicholas. Shoo! Swish! Ang! Kumikislap na parang kulog ang liwanag ng espada. Ang sinaunang swordsmanship sa ilalim ng walang kapantay na layunin ng espada, kasama ng pagkakawatak-watik ni Ye Fan, ay natural na nagbibigay ng sapat na banta kay Nicholas. Ang susi ay sinusundan pa rin ni Ye Fan ang daan-daang iba't ibang lumilipad na espada sa paligid ng kanyang katawan. Ang mga espadang ito ay sumusunod sa kanya na parang mga anino, patuloy na nag-shuttle, at kahit na pinapatay siya sa lupa, na naghihigpit sa posisyon ni Nicholas. Hindi maka-adapt si Nicholas sa opens iba ni Ye Fan. Hindi lamang niya kailangan na ipagtanggol ang sinaunang eskrimador ni Ye Fan, kailangan din niyang bantayan ang isang espada na lumilipad sa paligid, at ang kanyang posisyon ay pinaghigpitan. Ang lalong nagpahirap sa kanya ay ang pagpapalit pa rin ni Ye Fan ng espada sa kanyang kamay sa proseso ng patuloy na pagpapaputok ng kanyang espada. Ito ay isang maikli at maliksi na espada sa ilang sandali, at isang mabigat at makapangyarihang espada sa ilang sandali. Ang iba't ibang sinaunang swordsmanship ay itinugma sa iba't ibang mga espada, at ang nababaluktot at iba't ibang pag-atake ay napakahirap labanan. Habang umaatres at patuloy na umiiwas, pinagdikit ni Nicholas ang dalawang kulay dugong dobleng kutsilyo sa magkabilang kamay, nagpupumilit na makayanan ang pag-atake ni Ye Fan. Anong mabangis na pag-atake? Ito rin ay sarili mong likha. Hindi gaanong sinabi ni Ye Fan, ang paglipat na ito ay talagang isang estilo ng kanyang sariling uswang sword intent. Senador Luo Sword Dance. Sa pamamagitan ng kanyang sariling pag-unawa sa martial arts sa mundo, pinagsama ni Ye Fan ang sinaunang swordsmanship at sword fighting skills, at umaasa sa kanyang sariling physical fitness, nilikha niya ang set ng swordsmanship na ito. Ang bentahe ng hakbang na ito ay maaari kang patuloy na magpalipat-lipat ng mga armas sa iyong kamay, at sa one-on-one na proseso, maaari mong limitahan ang kalaban at magkaroon ng parehong opensa at depensa. Tumingin sina Sofia at Lightning mula sa malayo, at nakikita nila na si Ye Fan ay tila pinapalitan ng espada sa kanyang kamay bawat segundo. Ang kanyang espada ay kasing bilis ng kidlat. Ang koordinasyon at lakas ng kanyang katawan ay natulala silang lahat. Para bang si Ye Fan ay isang walang sawang panlaban na makina, patuloy na humahawak ng iba't ibang espada, sumasaksak, nangunguha, nanunukso, at nagpupunas, upang si Nicholas ay maka-atres lamang. Nang napagtanto ni Ye Fan na nasa itaas niya si Saraville, nagpatawag siya ng maraming lumilipad na espada para magtipon patungo kay Nicholas, at tumalon siya, na nagbabalak na kunin muna si Saraville. Huwag mo nang isipin. Inaasahan ni Nicholas ang plano ni Ye Fan, at biglang nanliit ang kanyang mga mata, naging duguan. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, click on the notification bell.